Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Offshore pa ngayon o wala pa sa kalupaan ang bagyong Wilma na inaasahang maglalandfall bukas o mamayang madaling araw. Dinagdagan naman ng pag-asa ang mga lugar na isinailalim sa Signal Number 1 sa Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga at Southern Luzon. Narito ang report. Patuloy na lumalapit sa silangang bahagi ng bansa at nagdudulot na ng mga kaulapan at pag-uulan sa ilang rehiyon si Tropical Depression Wilma. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 235 kilometers, silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang hanging may lakas na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour na kumikilos pakanluran timog silangan sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Wind Cyclone Signal Number 1 sa Bicol Region. Andyan ang Southern Sorsogon, Masbate kasama ang Burias at Ticao Islands. Sa Eastern Visayas naman ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Central Visayas ang Cebu, Bohol, Northern at Central Negros Occidental, Northern at Central Negros Oriental kabilang ang Siquijor. Sa Western Visayas ang Eastern Iloilo, Eastern Capiz at Guimaras. Sa Caraga ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, hilagang Agusan del Norte at Camiguin. Sa ngayon, offshore pa rin o nasa katubigan ng bagyong Wilma. Bukas ay inaasahang posibleng tumama ito sa kalupaan ng Giporlos, Eastern Samar o sa Dinagat Islands. Kaya pinakikita rin natin dito yung tinatawag nating area of probability. Ano po ba yung area of probability? Bukod dito sa center track, pinakikita rin po ng area of probability yung iba pang senaryo na maaaring mangyari sa pagkilos, pagtawid ng bagyo dito sa kalupaan ng ating bansa. So, para po ma-highlight natin yung mga lugar na nakapaloob sa area of probability, pakikita natin itong kulay pula, ito yung inasa natin pagkilos ng sentro. Yung area of probability, nagpapakita ng iba pang senaryo, yung sentro pala maaaring kumilos more towards Eastern Samar or more towards Dinagat Island or Siargao Island. So, sino-sino ba or anong mga lalawigan yung dapat maging handa sa unang paglandfall? Hindi lamang itong southern part ng Eastern Samar, kundi maging itong central part ng Eastern Samar, itong Dinagat Island, itong Siargao Island, at maging itong Leyte area. Dapat maging handa pala sa posibleng pagtawid or pagtama ng sentro ni Wilma. Nagpatupad na ng forced evacuation sa bayan ng Hernani, Eastern Samar kaninang umaga dahil nagsimula ng bahain ang lugar. Sa video naman mula sa Bagamanok, Catanduanes MDRMO, kita ang hampas ng malalakas at matataas na mga alon dahil sa daluyong o storm surge. Dahil isang Catanduanes sa Signal Number 1, agad nang naghanda ng malinis na tubig ang Catanduanes at Masbate LGU, katuwang ang Philippine Coast Guard. May mga water purifier ang Water, Sanitation and Hygiene o ang kanilang WASH team. Gumuho naman ang bahaging ito ng Culvert Bridge sa Libho, Dinagat Islands. Hindi na ngayon madaanan ang nasirang tulay dahil sa lakas ng pagragasa ng tubig dulot ng bagyong Wilma. Ngayong weekend o sa susunod na 2 araw, asahan na uulanin ang malaking bahagi ng bansa, partikular sa Kabisayaan at Southern Luzon. Maraming pag-ulan, around 100 to 200 millimeters of rain sa mga lalawigan na naka-highlight po ng orange. Ilang parte ng Kabikulan, itong Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate kasama ang Burias at Ticao Island, Samar Provinces, itong Leyte, Biliran. Inaasahan po natin around 100 to 200 millimeters of rain. Yung mga lugar na naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain naman. Camarines Norte, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Island Region, buong Cebu, Bohol, Siquijor, Surigao del Norte, Southern Leyte at Dinagat Island. Posible ring tumama si Bagyong Wilma sa bahagi ng Palawan bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Miyerkules. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng Ombudsman na masampahan ng kasong malversation at graft si Sara Diskaya at ilang opisyal ng construction company, pati na ang ilang kawani ng DPWH.
Matapos yang matuklasan ng otoridad na halos 100 billion pesos ang halaga ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillan. Kanina umaga, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa pinakabagong natuklasan na Ghost Flood Control Project sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa Pangulo, nagkakahalaga ang naturang proyekto ng halos 100 million pesos at na-award sa contractor na St. Timothy Construction Corporation noong January 13, 2022. Pero lumabas sa investigasyon ng Office of the Ombudsman na hindi man lang nasimula ng proyekto. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Dagdag pa na Ombudsman, ang ipinasang Final Billing Certificate of Completion at Inspection Reports ay peke. Maging ang mga isinumiteng larawan at video ng proyekto ay walang timestamp at hindi umano ma-validate. Dahil dyan, nirerekomenda ng Ombudsman ang pagsasampa ng kasong malversation through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kanila si Zara Diskaya at Maria Roma Angeline Mando ng St. Timothy Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH na hindi na pinangalanan ng Pangulo. Sa investigasyon ng otoridad, natuklasan na sangkot ang ilang kawani ng DPWH sa pag-aproba at pag-release ng buong pondo kahit wala namang proyekto. Binigyan din ng Pangulo na ang kasong malversation ay non-bailable kaya hindi mababayaran ng kanilang paglaya at tiyak na magpapasko sila sa kulungan. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Samantala, muli namang ipinahayag ng palasyo na iginagalang ng Pangulo ang pasya ni Commissioner Rogelio Babe Singson na magbitiw mula sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nang tanungin naman si Palace Press Officer Claire Castro kung totoo ang impormasyon na may susunod na opisyal na magbibitiw sa ICI, at hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. At patungkol po kung sino po yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po ang inyong tanungin. Siya naman po nagbigay ng information. sinabi rin ni Castro na naibigay na ng Budget Department ang 41 million pesos na pondo para sa operasyon ng komisyon. Hindi rin direktang kinumpirma ni Castro ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na kalaunan ay bubawagin ang ICI at ang Ombudsman ang siya ng mangunguna sa investigasyon sa flood control scandal. Sa ngayon, hindi po ako makakasagot patungkol po dyan at hindi pa po rin namin pag-uusapan patungkol po dyan. But since nga po, nandyan naman din po ang Ombudsman, at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects. Maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye o anumang update patungkol dyan. Ipinahayag rin ni Castro na nagbitiw na sa tungkulin si Justice Undersecretary Jojo Catis matapos masangkot sa flood control scandal. Lumabas ang impormasyon matapos tanungin si Castro hinggil sa reaksyon ng Malacanang sa ulat na nag-uugnay kay Cadiz sa isang malaking construction company na naitatag lamang noong 2023. Matatanda ang idinawit ni former party list Representative Zaldico si Cadiz na umunoy nagatid ng kickback sa Pangulo, bagay na pinasinungalingan ng palasyo. Ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Sa ating pagkakaalam, bibigyan ko lang po ng update. Has it been accepted? No. Bibigyan ko po kayo ng update. Michelle Guillan para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, 3 araw na tigil pasada, ikinasa ng grupong Manibela. Kinundina ang pangaharas sa mga tsoper. 9 na Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea nakauwi na sa bansa. At anak ng viral jeepney driver na nag-alok ng libreng sakay sa Davao City, kabilang na sa mga bagong engineers ng DPWH. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.